Brother Bench. Para nagulat po kayo, no, na ako po yung speaker ngayon. Mabiyaya po, Panginoon, at we're praying na pag-uwi po natin, walang malakas na ulan at walang baha. At may nakausap po kanina na meron pala tayong miyembro na katapat lang po ng bahay nila, yung gumuhong building sa Balibago. And it actually thanking God na hindi po talaga tumama sa bahay nila yung building. At nasa pang 10 or 11 na raw po yun eh. At halos maluha-luha po siya noong nagkukwento. Mabuti po ang Panginoon sa bawat isa, di po ba? Sa lahat ng pagkakataon, declare lang po natin yung protection ng Panginoon na patuloy na sa atin, maging ang kanyang biyaya at maging ang kanyang kalooban sa buhay po natin. Praise God po, tapos na po yung youth camp. Meron pong kabataan na nandito na nakasama sa Limitless Camp? Meron po ba? O nasa YDC lahat? So meron po tayo, Mailan. Kahapon po, nandito po ako during YDC, ay punong-puno po ng kabataan. Kaya pala yung 500 dito sa church. Kung kabataan, pero yung katabi mo, medyo parang hindi. Kasi po yung mga kabataan, kaya magsiksikan, no? Pero parang hindi kaya ng aircon natin kasi nung pagpasok ko ng mga 2:30, amoy tao. Yung humid po ng katawan ng mga kabataan dahil punong-puno po kahapon ito. And praise God po yung ginawang brace sa baba. Successful po siya, matibay po siya. Pero patuloy tayong manalangin, lalo-lalo na ang mga kabataan. Sabi nga ni Pastor Manny, kailangan yata yung marubdob na manalangin para sa bagong building natin, kabataan. Kasi po mas kailangan po nila yung mas matibay na floor. Mga ganitong edad, lalo na pang fourth service ata, parang di na pwede yung talon no? Hindak na lang sa Panginoon. Patuloy po tayo mamaya po. May second part po tayo na mapapanood po nyo yung video na ginawa po ng Still in Motion. Binayayaan po tayo ng mga miyembro ng church na meron pong mga talento sa pag-video, pag-coverage sa mga activities, sa mga events. Kapag po kayo nasiyahan, doon sa mapapanood nyo mamaya at nagandahan sa video na ginawa, actually po parang same day edit po yun Pero maganda na po. How much mo pag hinupuan pa nila. Kung nagandahan po kayo at meron po yung dibu or kasal na gagawin, kontakan nyo lang po sila or magtanong lang po kayo sa akin kung paano po sila i-book. Advertisement na rin po. Hallelujah. So this May, patuloy po tayo sa why we need to stand firm in the faith. Bakit po patuloy po tayong maglilingkod sa ating Panginoon? Tinanggap na natin si Lord many years ago. Ano pong dahilan? Bakit po kailangan na yung ating pananampalatayang patuloy na maging matibay at matatag? Sa bawat araw, hindi po kada linggo. No? Alam ko po, marami ang nare-revive kapag linggo. Pero hindi po yun ang kalakaran ng Kristiyano. Ang isang tunay na Kristiyano, sa lahat ng oras, tunay na mananampalataya. Amen. So napag-usapan po natin yung first Sunday po natin that we need to fight against the enemy. Kaya nga po we need to stand firm sa ating faith dahil may kalaban po tayo. Hindi po tayo nag-iisang nagpupuri. May sumisira po ng ating papuri at pagsamba sa ating Panginoon dahil po alam niya na pag patuloy po tayo sa ating pananampalataya, makakasama po natin sa langit ang ating Panginoon. So sa second Sunday po, napag-usapan po natin to refute false teachings. The reason why we need to stand firm in the faith and study the Word of God o be rooted in God's Word ay para po ma-refute, ma-kontra po yung mga maling turo na posible na marinig po natin
o makausap po natin sa buhay natin. And during Jesus' time, actually during the Old Testament pa, may mga false teachers na. Lalo na especially nowadays, may mga false teachers na po na talagang online, namamayagpag po sila. They sounds Christians pero actually yung doctrine nila ay pangdemonyo. Kaya we need to be rooted, to stand firm in the faith para hindi po tayo basta-basta matangay ng mga turong ito. And last Sunday, napag-usapan po natin that we need to create or to make impact on other people or on others, especially yung mga nalulupaypay o yung mga bago pa lang. Tayong mga Kristiyano, kinakitaan na po tayo ng tunay na pananampalataya. At sana po yung pananampalataya ito, yung faith na meron po tayo ay mag-cause ng impact sa buhay ng iba. Parang, di po ba, sa lahat ng pagkakataon, nais po natin na ang buhay po natin ay may saysay. Sabi nga daw po nila, yung buhay na walang kwento, walang kwenta. Maging po sa Kristiyano, ang buhay Kristiyano na walang kwento, walang kwenta. Ibig sabihin kung ang buhay mo ay walang testimony, na pwedeng manghikayat pa ng mga kaluluwa, ng mga tao na maagaw natin sa kamay ng kaaway, ay pinagpapala po ng Panginoon. At ang pinakamasarap po na tanggapin dito sa lupa na regalo ay hindi po yung mga mamahaling bagay. Yung pong pasalamatan ka ng tao dahil ginamit ka ng Diyos sa buhay niya. Yun po yung regalong hindi kayang bilhin at tumbasin ng pera. So kung meron na pong nagpapasalamat sa buhay nyo nang dahil ginamit kayo ng Panginoon upang magpatuloy siya sa paglilingkod sa ating Panginoon, and that is impact. Sabihin niyo po, impact. Parang wala na akong impact. Okay? So yun natin, impact. Ayan, yan po yung gusto ng Panginoon na every time na we talk, every time na tayo po ay kikilos, na tayo po ay may kakausapin, magtatrabaho, nagkukos po sana ng impact ang buhay natin sa iba. Amen. So tonight, pag-uusapan po natin to finish the race victoriously. Shall we pray? Father, we ask you, Lord, to guide us and be with us sa aming pag-uusapan at dalangin namin, O Diyos, sa pananampalataya meron kami na magiging patuloy itong matatag, patuloy itong maging firm sa iyong, lalong-lalo na sa aming pagtitiwala at pagsunod sa iyo. Dalangin ko, O Diyos, sa lahat ng aming gagawin tonight, buksan niyo po ang aming iyong puso at kaisipan upang ang lahat ng aming pag-uusapan ay tumimo po sa buhay namin at magamit po ito upang ang aming pananampalataya ay patuloy na umusbong, patuloy na lumago, at patuloy na magbigay papuri at pagsamba sa iyo, O Diyos. Lord, be with us, and as I speak, Lord, as we study your word, let there be true revival sa aming kalagitnaan sa gabi pong ito. Be with us, O God, as we acknowledge your presence in this place. This we ask in Jesus' name. Amen. So to finish the race victoriously, hindi lang po to finish the race. No? Kailangan po yung buhay Kristiyanong ito, matapos po natin, may pagtatagumpay. Hindi po yung natapos ka lang, parang, hi, yari na. Sino po dito yung nag-exercise para po ma-reduce ang tiyan? Hindi po ganun kadali yan. Kasi po sa una, kailangan pong i-push yung sarili nyo eh. Tapos magbibilang ka. Sabi nila, after 21 days constant doing it, nagiging habit na. Parang sa akin, hindi effective. Para dapat ata 21 years para maging habit. No? So, kasi po, hindi ko po alam bakit po. Hindi ko naman po ako nag-exercise sa tiyan, pero lumalaki siya. Hindi ko rin po alam, no? Kasi magastos po pag hinayaan natin lumaki yung tiyan, magastos po yan. Magastos sa damit. Okay? Kaya medyo iniisip natin, paano? Yung pong nag-exercise ka tapos ka na. Ay, salamat. Yung pong merong, hindi na po uso ngayon, no? Yung bib walk. No, pag natapos, ay, salamat. The next day, di ka makalakad dahil sobrang sakit ng hita mo.
Okay? Pero sa mga Kristiyano, wala pong, ay, salamat, Yarina. Hallelujah! Not just like the camp ng mga kabataan, it's a limitless. Pag sinabing limitless, hindi lang nandyan yung premyo. Ibig sabihin, ongoing yung buhay po natin dahil our God that we serve is limitless. No, hindi po tayo basta-basta lang tumatakbo. Sabi po ng Hebrews 12:1, therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, these are people na tinapos ang kanilang buhay Kristiyano ng matagumpay. Kung babasahin po natin yung Hebrews 12, i-consider po natin yung Hebrews 11. Yan po yung pinatutungkulan, yung huge crowd of witnesses to the life of faith. Hindi po sila basta-basta namatay. They died as martyrs. No, sila po ay nagbata sa pananampalataya na meron sila. Kaya sana po as we run, meron po tayong talagang takbuhin. Kasi po sabi ng Panginoon, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that easily trips us up. Yung kasalanan, no, kasi po sa ating pagtakbo, mas maganda po tumatakbo tayo na magaan. Kaya nga po yung mga damit din po ng mga runners right now, ang tinatawag po dyan, parang dry fit. No, yung hindi po talaga sila nag-absorb ng tubig. No, para magaan po sila. Tapos paiksian, no, yung mga runners, hindi po yung basta short lang, no, para po magaan sa pagtakbo. Ganon din na sinasabi ng ating Panginoon, as we run this race, let us strip off every weight that slows us down. Ito yung mga pabigat. Ano yung pabigat na to? Especially the sin that so easily trips us up. Take note, ang Hebrews 12, o lalo na yung the book of Hebrews, sinulat po yan to encourage the persecuted Christians. Okay? Yung mga tumanggap na sa ating Panginoon. Kaya sabi ng writer na to, ng ating Panginoon, na iwanan na yan. No? Huwag niyong dalhin sa pagtakbo. No? Sa ating pagtakbo, kailangan po wala tayong dalahin. We need to confess those sins. And let us run with endurance the race God has set for us. Meaning, sa buhay po natin right now, mula nung sinilang po tayo, merong takbuhin na inintend ang Panginoon sa buhay natin. Meron talaga tayong takbuhin. Hindi po tayo nandirito lang para lang umupo. Meron din ang buhay po natin ito, kailangan tumatakbo ayon doon sa disenyo ng Diyos sa buhay po natin. And we need to run the race with victory, to finish the race victory, just like what Paul said, I have fought the good fight of faith, I have finished the race, I have kept the faith. Yun po sana, no? Yun din po yung word sana na sa ating pagpapatuloy, sa ating pananampalataya. Din po sana yung word na maririnig po natin mula sa ating puso, mula sa ating bibig, na tayo po ay pinapalahanan ng Panginoon na meron po tayong takbuhin na kailangan tapusin. Hallelujah. Kaya sabi po ng Ecclesiastes 7:8, finishing is better than starting. Yes, maganda po yung nasimulan na po natin ang buhay Kristiyano. Pero hindi po yan ang kalakaran. Hindi po yan doon lang sa simula. Para pong, no, tinanggap nyo ang ating Panginoon, napaka-active nyo sa church, napaka-active ng prayer life, napaka-active ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Kumusta kaya ngayon? Kasi po kung medyo lumambot ka na ngayon, medyo bumagal ka ngayon, sabi niya, finishing is better than starting. Hindi po basta sinimulan. Ang Diyos po, nung sinimulan niya po ang trabahuin ng buhay po natin, just like Philippians 1:6, tatapusin niya po ito. Lahat ng simulan na magaganda ng Panginoon sa buhay po natin, tatapusin to ng Panginoon. No? Kumbaga, kumusta yung papurit pagsamba mo na meron ka ngayon? Dati, nasa hagdanan ka pa lang, ramdam mo na, parang gusto mo nang tumalon. Ngayon, medyo hindi na. Hindi dahil sa edad, kundi yung kalalagayan natin sa harapan ng Panginoon. And God knows our hearts. Wala po tayong pwedeng itago sa ating Panginoon. Sabi rin po ng Matthew 24:13, but the one who endures to the end will be saved. Kaya nga po, yung finishing is better than starting. God is not impressed with how you started. He's watching how you finish.
Binigay na po yung takbuhin. In-equip na po tayo ng Panginoon. Hinanda na tayo ng Panginoon. Ang tanong, paano natin tatapusin ng takbuhin ito? Yung buhay Kristiyano po natin, no, meron na po tayo sa paligsahan, parang sinabi ni Pablo, no, na as we fight the good fight of faith, kailangan po fully armored po tayo. So this time, tayo pong mga atleta ng Panginoon, tayo pong mga in-expect at kinatagpo ng Panginoon, may takbuhin, pero hindi po tayo starter lang. We need to finish the race. Meron pong runner na taga Tasania, Africa, in 1968 Mexico Olympic, na tumakbo po sa marathon. It's actually Olympic ito. They were 75 contestant yung time na yon. At sa kanyang takbo, with the 75, 18 na sa kanila ang hindi nakatapos. Yung taong ito na tumatakbo, sa kaligitnaan ng takbuhin, nadapa siya. Tumama yung tuhod sa semento at yung balikat. So nakatanggap po siya ng medical treatment, but after the medical treatment, hindi po siya nagpasugod sa ospital dahil nagkaroon po siya ng fracture sa kanyang tuhod. Tumakbo pa rin siya. Pero this time, mabagal na. Natapos siya yung takbuhin, pero na-award na yung nanalo sa Olympics, sa marathon na yon, sa field na yan. Halos pauwi na yung mga tao. Halos madilim na. Pero nung nakita po nila, merong slowly but surely, mabagal na tumatakbo ang taong ito. Tapos umikot po siya doon sa stadium para po tapusin talaga yung laban. Pero maraming nagsasabi sa kanya, hinto ka na. Mabagal ka na, talo ka na. Ikaw na yung pinakahuli. Hinto ka na, okay na yan. Kasi talo, wala na eh. Pero nagpatuloy po siyang tinapos ang takbuhin. Pero nung nakakross po siya doon sa finish line, mas maraming palakpak ang nagawa para sa kanya compared doon sa naging champion. Why? Dahil nakita nila yung perseverance. Nakita na kahit na iika-ika niya na siya, tinapos pa rin ang laban. Meron pong isang reporter na nagkaroon ng interest sa kanya. Sabi niya, anong dahilan at tinapos mo pa? Talo ka na eh. Given na yun, talo ka na. Sabi niya, pinadala ko ng bansa ko, hindi para simulan ang laban. Pinadala ko ng aking bansa para tapusin ang laban. Hallelujah! And this time, sige ba, bigay po natin papuri sa ating Panginoon. Hallelujah! And this time, tayo po, pinagkatiwalaan tayo ng buhay na walang hanggan ng ating Panginoon. He gave His life. Ayan, ang tanong, kaya mo tapusin? Kaya po natin sa biyaya ng Panginoon. So, you must stand firm in the faith to finish the race victoriously. Therefore, don't forsake your first love. Huwag mong pabayaan yung first love mo. May awit po tayo dyan, di ba? First love never dies. Bagong awit yun, mga kabataan. Pero actually, it's not first love. It's true love. Never dies. Hallelujah! Parang may na-revive ata sa iba no? Naalala tayo first love nila. No, true love never dies. It's not first love. Hallelujah! Maging po sa atin, kapag po nagkaroon tayo ng true love sa ating Panginoon, hindi po yan mamamatay. At hindi natin pinapabayaan yan. Lalong-lalo na yung mahal natin sa buhay, hindi natin pinapabayaan yan. Hallelujah! Hindi po yung, anyway, secured na ako, okay na, kahit anong gawin ko, okay na, hindi po yan. No? Meron pong warning ang Panginoon sa atin. If we really love the Lord, kailangan po tayong kumilos. Just like in the church of Ephesus in Revelation. Actually po, ang nagsulat po, pinasulat ng Panginoon si John the Beloved, the apostle of the Lord, na actually, inilublob na po siya sa kumukulong mantika, oil, pero hindi po siya namatay. Natakot po yung emperor na nag-utos na patayin siya. Ang ginawa, tinapon na lang po siya sa island of Patmos. Kaya pala siya hindi pwedeng mamatay during that time dahil meron pa siyang gagawin. Sinulat
pinasulat po ng Panginoon yung revelation sa kanya. At sabi ng Panginoon, no, in Revelation 2:2-4, ito po ay sinulat sa Church of Ephesus. Isa sa mga Asia Minor church na ngayon commonly called Turkey. Okay? There were actually 7 churches, pero 3 lang po pag-uusapan natin. I know your deeds. Grabe, no? Your hard work. Your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people. No, parang napaka-perfect na church. That you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. No, talagang marubdob din kung magbasa ng salita ng Diyos. Kabisado ang salita ng Panginoon. You have persevered and have endured hardship for my name, for Jesus' name, and have not grown weary. Hindi kayo napagod at hindi pumasok ang pagod sa inyo. Yet, sabi niya sa verse 4. Sabi niyo po, yet. Yet. Okay? I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Parang, wow, grabe, napakasigasig, napaka-hardworking, ang daming mga religious activities na ginagawa. Parang naging sentro na lang sa kanila yung program. Nakalimutan ang Diyos. Kaya nakakalimutan yung they had what they have, yung first love. Di po ba, ang Panginoon, He loves us so much, and His love is everlasting, never ends. Yun din ang gusto ng Panginoon. Na sa lahat ng ating gagawin, ang pinaka-goal natin, o reason, or purpose, while we are doing these things, while we do perseverance, while we persevere, while we do hardship for His name, because we love Him. Hindi because meron tayong talent. Hindi because na nag-grow ang church. Hindi because napakayaman ng church. Hindi because mga talented ang mga umakyat dito sa church. Kundi yung pag-ibig at pagmamahal natin sa ating Panginoon. And we need to give glory sa ating Panginoon every time na tayo kikilos at gagawa for His glory. Amen. In Matthew 24 said, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Kapag po yung pag-ibig na yan, hindi nang basta-basta mawawala yan eh. Hallelujah. No, actually, process po yan. Para sabihin mo, wala na akong pag-ibig sa'yo. Hindi po yan kaagad-agad. Ibig sabihin, gradual po yan. Nag-creep na po yan. Ibig sabihin, yung problema, hindi nyo na pinansin. Pinabayaan nyo na lang hanggang naging wax cold. Actually, sa ibang translation, ang tawag dyan, wax cold. Alam niyo po yung wax cold, parang yung sa kandila. Kapag nagningas po yung apoy sa kandila, di po ba nagme-melt yung wax ng candle, ng kandila. Pero titigas po ulit yan, pero hindi kaagad-agad, gradual. Tama po ba? Okay? So, itong ibig sabihin, because of wickedness, because of persecutions, because of hardship, maraming mga Christian, actually yung Matthew 24, it speaks about last days. Marami ang manlalamig. Parang sinasabi nila na, tama ba talaga na we need to sacrifice, to be persecuted for the name of Christ? Pero ito lang po tatanungin ko. Every time tinatanong ko rin po ito sa mga nakakasama ko. Mga ilang taon pa po ba tayo maglilingkod sa ating Panginoon? Mga ilang taon pa. Kasi po God is Spirit and He's looking for people who will worship Him in spirit and in truth. Sabi po ng John 4. Ngayon, mga ilang taon pa po tayo maglilingkod sa ating Panginoon nang hindi natitinag ang pananampalataya. Pagpapalit ba natin ito sa buhay na walang hanggan, na walang bilangan? Hallelujah. Mga ilang taon pa po? Mga 20 years? Siguro sa edad ko, mga 20 years. Pero pagpapalit ba natin ito sa buhay na walang hanggan, na pinangako ng Panginoon sa lahat na nagbata, naging victorious sa Kanyang pag-ibig sa ating lahat? Hallelujah. Kaya nga po yung pag-ibig, nag-e-effort po tayo. Tignan niyo po, yung pag-ibig niyo sa asawa niyo, kung wala ng effort,
kung wala nang ginagawa, lalamig yan. Hallelujah. No, kapag wala nang date na ginagawa, no, wala nang surprises, wala nang pag-uusap, no, yung pagsabi ng I love you parang regular thing na lang. No, sabi ko nga sa mga kasalang ginagawa ko, minsan pag nagsasabi ng I love you, minsan nagmamadali. By the way, yung unang nagsasabi ng I love you, lalaki, hindi babae, no? Yung asawa lalaki. Hallelujah. Mga asawang lalaki, meron bang mga mag-asawa magkatabi dito? Ayaw na ayaw na aminin, nakasama yung asawa niya. Okay. So kapag nagsabi tayo ng I love you, hindi yung basta na lang sasabihin. Minsan nagmamadali pa. Minsan pag-aalis na lang yung asawa, doon magsasabing I love you, no? Minsan, madalas, sa pagmamadali, maririnig mo na lang ng asawa, yung asawang babae, maririnig na lang, love you. Pero sasagot naman si Mrs. ng I love you. Minsan sa sobrang pagmamadali, naaalala, kailangan pala bago magsabi ng umalis, kailangan sabihin I love you. Sasabihin na lang you. Sa pagmamadali, sasagot naman si Mrs. ng buo, I love you. Alam niyo po, sa totoo lang, we need to kailangan tayong mag-effort. Kailangan tayong magpawis, yan, effort. Effort po na hindi airport. Effort. Kailangan po tayong gumawa upang ang pag-ibig ay magpatuloy na umuusbong. That is the same thing with our God. Yes, mahal tayo ng Panginoon, but we need to push ourselves na huwag bitawan ng pag-ibig ng Diyos. Lalong-lalo na sa atin. We need to be reminded. Kaya nga po tayo nanalangin, ang pinaka-foundation po ng panalangin natin ay dahil mahal natin ang Panginoon. The reason why we are reading God's Word, dahil mahal natin ang Panginoon. The reason why we join in the ministry, dahil mahal po natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah sa mga natutulog. Praise the Lord, natulog yon. Okay, nagising. Hallelujah! Kaya papagising po yung palakpak. But the one who stands firm to the end, will be saved. Hallelujah. No? Actually po, yung lifelong commitment and faithfulness natin sa ating Panginoon, ito yung nagpapatunay na meron nga po tayong tunay na kaligtasan. Kung wala po niyan, wala pong lifelong commitment, wala pong lifelong na pag-ibig sa ating Panginoon, hindi ka nakakasiguro kung talagang meron kang buhay na walang hanggan. Hallelujah. Kaya nga po yung mga may lifelong commitment, may mga siyo yan. Yung mga lifelong faithful, nagdi-desire na maging forerunner yan. Matamlay. Hallelujah. Kapag alam mong meron kang buhay na walang hanggan, hindi ka mahihiya na tumayo. Hindi ka na mahihiyang i-represent mo si Lord sa buhay mo kasi meron kang buhay na walang hanggan. Ngayon, kung hindi ka sigurado sa buhay na walang hanggan na meron kang right now, ayan, kakahiya mo. The reason why we are here, hindi para lang mag-church, hindi lang para sabihin na ikaw Kristiyano. The reason why we are here, dahil tayo po'y mga doers ng salita ng Panginoon. Hallelujah! Ayaw na mag-amen ng iba. Pero sabi rin ng Panginoon in Revelation 3:19, those I love, I rebuke. Kaya nga kung nakakaramdam ka ng rebuke right now o pagkokorek ng Panginoon, i-consider mo na mahal ka ng Panginoon. Hallelujah! Kaya nga, nais ng Panginoon na maturuan po tayo ng katotohanan. Sabi po ng 1 Corinthians 13, if I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or clanging cymbal.
If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. Pangatlo, tingnan niyo po, the same thing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Why? Kasi po yung foundation ng ating pagbabata, ng ating ministry, ng ating gagawin for the glory of God, love. Because we love Christ. Hallelujah. Most of all, we love Christ. Kaya nga po si Zacchaeus, nasabi niya, Lord, here and now, I will give half of my possession to the poor. And if I cheated anyone out of anything, ibabalik ko ng 4 times. Bakit nagawa niya to? Dahil hindi na yung sarili niyang paglilingkuran niya ang ating Panginoon na. Sa kanyang buhay, hindi na mahalaga yung mga kayamanan ng mundo. Ang mahalaga yung kayamanan na siya'y tinanggap ng Panginoon sa buhay niya. Hallelujah. Dahil doon niya na-realize na yung greatest rabbi ay merong oras para sa kanya para pumasok sa bahay ni Zacchaeus. And the same thing with us. Para po sa atin, ang Panginoon ay fully makapasok sa buhay po natin. Ayahan po natin yung mga bagay na tinatangkilik natin, ibigay po natin sa ating Panginoon. This is the reason why we serve God, because we love God. Hindi dahil may kailangan ka. No, uso sa mga kabataan noon to, no? Before Limitless Camp, sinasabi nila, Lord, sagutan na ako mo, maglingkod kong marubdob ka. Parang sinang pinagmalakihan mo no? Hallelujah. Hindi po basis na sagutin ka lang. Or, Lord, ma-promote ko mo. I-promote kaya rin ng lagyo mo. Kung talang ipopromote mo sa trabaho mo ang Panginoon, sa simula pa lang, messenger ka pa lang, or clerk ka pa lang, let the name of God be preached sa lugar mo. At ang promotion, bonus na lang ng Panginoon sa iyo. Hallelujah. Revelations 2, tuloy po natin sa Church of Ephesus. Consider how far you have fallen. Kasi sabi niya, you have forgotten your first love. No, you forsaken your first love. Then, consider how far you have fallen. No, alam mo kung ano yung dahilan kung bakit nanlamig ka. Sa totoo lang. No, tingnan niyo po sa mga churches ito, sana meron po tayong evaluation na gagawin din tonight sa gabi pong ito. So how far you have fallen, alam mo kung saan at anong naging nangyari. Ano yung naging sitwasyon kung bakit yung pag-ibig na yan parang napabayaan. Repent and do the thing you did at first. So, talikuran mo yan, magkaroon ka ng metanoia to change your mind and continue to do the things that you did at first. No, yung nung simula. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Ibig sabihin, hindi na magiging glorifying ang buhay mo. Ibig sabihin, hindi na good testimony sa Panginoon ang buhay mo kapag tinanggal na yung lampstand sa iyo ng Panginoon. Ibig sabihin, sa buhay po natin, not only in the Church of Ephesus, na sa ating paglilingkod, nawa ang Diyos ang nakikita. The light that we have, sabi nga ng Panginoon in Matthew, let your light shine before men, not because we want to see us, but to see our good deeds and glorify God in their life. Yan po yung dahilan. Kaya nga po, yung ilaw na kapag-importante na patuloy itong magdinga sa buhay po natin. But if you do this in your favor, no, but you have this, mali pagkabasa, but you have this in your favor. Pero kinommend naman sila ng Panginoon ng isa pa. Hindi lang sa mga hard works, hindi lang sa mga perseverance, meron din sila. You hate the practices of the Nicolaitans, which I also hate. Alam niyo po si Nicola, possibly ito po ay isa sa mga 7 deacons na kapanahon during the time of Stephen.
Kaso nga lang po, tumanggap sa ating Panginoon. But because of sexual immorality, humiwalay. Parang it's okay. Kasi nga, saved na sila. Kaya nga po, actually, sabi ng Panginoon, sabi ng Acts, na i-forbid ang mga Kristiyano tumanggap sa ating Panginoon sa mga pagkain na in-offer sa idols. Pero yung mga Nicolaitans na to, parang they love to eat. Kaya nga kahit alam nilang in-offer sa idols, okay yan. Hallelujah. Pero hindi kasi nasabing huwag kayong makipamiesta. Ako, kapag in-invite po ako piyestahan, pupunta po ako, libre pagkain. Okay? Pero we need to pray at sabihin natin, Lord, this will become a blessing for my body para patuloy ka naming mapaglingkuran. Hallelujah. Pero yung pagkain sa presa, yung inikot na yung baboy sa rebulto, dun sa, wag na yon. Yung ritual. Pero alam ko po, sa mga piyestahan lang ngayon, mga kapampangan, hindi na po ginagawa yan. Ang mga piyestahan po ngayon, it's a family gathering na ginagawa na. Pero ilang taon na rin kami hindi nakakapamiesta. Meron po mga piyesta ngayon, pag-invite, para po masarap kumain na lechon. Okay? But these people, no? Yes, itong mga Nicolaitans na to, kinalikuran na. Parang sinasabi nila, okay na. Pero sinasabi na Ecclesiastes, finishing is better than starting. Hindi lang dahil tinanggap ng Panginoon, okay na. Kaya nga sabi ng Panginoon, repent and do the thing you did at first. Dahil lumalayo na po sila, nawawala na po sila sa tunay na katuruan. Then sabi ng verse 7, whoever has ears, lahat po dito may tenga. O sabi ng Panginoon, let them hear what the Spirit says to the churches and to the one who is victorious, meaning doing ministry for the glory of God and because of their love for Christ, I will give the right to eat from the tree of life which is in the paradise of God. Yung tree of life, nasa langit lang po yan. Amen? Kaya nga kapag naging victorious po tayo sa mga perseverance, lalong-lalo na sa pag-ibig natin sa ating Panginoon, i-welcome po tayo ng Panginoon sa langit. Makakasama natin siyang kakain. Hallelujah. We can finish the race victoriously if we don't forsake our first love. So pangalawa po, we must stand firm in the faith to finish the race victoriously. Therefore, don't let the fire in your spirit die. Huwag nating pabayaan na yung apoy na sinimulan ng Panginoon ay mamatay. Kaya nga, we need to work hard, no? We need, yung pong sinasabi ng, tag nito, yung bagay na sinimulan ng Panginoon, posibleng mamatay yan. Yung kaligtasan in-offer ng Panginoon sa atin, posibleng mawala yan kapag hindi na tayo nag-focus sa ating Panginoon. The right word para hindi po mamatay yung apoy, wag po nating alisin yung ating mata sa ating Panginoon. Especially in reading the Word of God. Papasok po yung panlalamig. Actually po, yung spiritual death, hindi naman po basta-basta kaagad-agad yan. Nagiging subtle muna yan. No? Just like pag-usapan po natin, yung church in Sardis. No? Kaya paano po sila namatayan ng spiritual life o ng spirit life nila. Okay? Pero sabi niya, do not let the fire in your heart or in your spirit don't let the fire in your spirit die. Okay? Ang Diyos po ang nagbibigay niyan. Ang Diyos po ang nag-encourage sa atin. Kaya wag po natin pabayaan na merong araw na hindi po tayo lalapit sa ating Panginoon. Sabi po ng Revelation 3, verse 1 and 2, and to the angel of the church in Sardis write, the words of him who has the 7 spirits of God and the 7 stars. Ang mention pong ito, ang pangalan pong yan, ang sinasabi si Jesus po yan. I know your works, you have the reputation of being alive, but you are dead. Alam niyo po sa Panginoon, wala tayong pwedeng itago. Kahit anong mga bagay na nangyayari sa buhay na po natin, hindi natin pwedeng itago yan. Amen? Hallelujah.
Wake up and strengthen what remains and is about to die. Ano po yan? Yung full faith natin, yung saving faith natin. Huwag po daw nating hayaan na mamatay, na aandap-andap na lang. For I have found your works complete in the sight of my God. Pero ito, yung Church of Sardis, nang dahil sa kanilang pagiging complacent, yung okay na yan. Yung, anyway, may gagawa naman eh. Anyway, church na tayo. Actually, meron pong church na, sa Amerika po nangyari to, praise God, hindi po sa Pilipinas. Nung nasa 200 na po sila, sabi ng pastor nila, tama na, okay na. Huwag na tayo mag-evangelize. Gawin natin quality yung worship natin with these 200 members. After 10 years, dahil they stopped to evangelize, nagsara ang church. Why? Kasi sa Amerika po kasi uso yung lilipat ng lugar ng trabaho, so sasama yung pamilya niya. Nabawas ng nabawas. Pero hindi rin po tayo nag-expect na dumami dahil manganganak kayo. Dahil magkakaroon kayo ng apo. Dahil magkakaroon kayo ng anak. Hindi rin po yan. No? Kasi nga po, we need to work hard dun sa ministry na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon para hindi po mamatay yung apoy. Kapag po namatay na yung apoy, ang tendency, wala na, hindi na tayo effective. And praise God, meron po tayong worship team na nagpaparevive ng aandap-andap na pagpuri sa Panginoon. Kaya nga po, minsan, sa gate pa lang, ramdam mo na, naririnig mo na yung boses nila, naririnig mo na yung sounds, na doon kumikilos na ang Panginoon. Kaya nga po, kapag merong panlalamig na gagawin, wag kayong liliban ng church. Wala pong magsisilbing encouragement o magbibigay na encouragement sa inyo para yung apoy patuloy na magningas. Di po ba? Merong actually, sabi ng 2 Timothy 1:6, this is why I remind you to fan into flame the spiritual gift God has gave you when I laid my hands on you. We need to fan into flame. Hindi lang yung paypayan, no? Hindi po yung kapag maiin, papaypayan mo. Ibig sabihin, gamitin mo yung spiritual gift. Lahat ng tumanggap sa ating Panginoon, merong at least one spiritual gift. At least merong one. I-work out po natin ito. Dahil doon sa spiritual gift na binigay sa iyo ng Panginoon, doon ka gagamitin at doon ka magiging effective. Pero huwag kang magkasya sa isang gift lang. Sabi nga in 1 Corinthians 13, desire the greater gift para hindi po maging stagnant ang Christian life. Hindi rin po maging stagnant yung faith. Kaya nga we strive, we desire the greater gift. Hallelujah. Kaya nga po, dun sa sinasabi, as we fan into flame, maging bold po tayo dun sa gift na binigay sa atin ng Panginoon. Hindi po gift yung pag-upo. Hallelujah. Hindi po yung gift na maging CEO member ka na lang for the rest of your life. Kaya nga po tayo pinaniningas ng Panginoon para po yung buhay natin magpatuloy na maging effective para makita ang kabutihan natin at sila rin ay matulad sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya nga po, we need to fan into flame the spiritual gift that God has given to us. No, kasi nga po, ang Panginoon, in verse 7, actually po, ng 2 Corinthians 1:7, ang sinabi po niyan, God has not given us the spirit of fear or timidity, but power, love, and self-discipline. No, binigay po tayo, kaya nga yung power, kailangan po lumabas yan. Romans 12:11 said, never be lacking in zeal, but keep spiritual fervor, serving the Lord. Wag po tayong maging timid. No, kasi nga po, hindi galing sa ating Panginoon. But, yung may zealousness, may kasig-kasigan in serving the Lord. Hindi yun yung patrend-trend lang. Parang sinasabi na, ayan ang uso. Sa Panginoon, walang uso-uso. Ngayon, uso na yung dalawang kamay nakataas. Kailan pa ba naging hindi uso yan? Hallelujah.
Uso ngayon yung praise and worship, yung umiindak. Kailan pa po ba hindi naging uso yan? Sa lahat ng even in the Old Testament, uso na po yan dahil ginawa na ng ni King David. When he saw the tabernacle, napapasok na po siya sa kanyang city, he danced in the presence of the Lord. Hallelujah! Hindi po tayo sumasama sa trend na parang sinasabi lang natin, nagniningas tayo dahil uso yung trend ngayon. Tapos kapag wala na yung trend, lulupay-pay na naman kasi maghahanap na ng bagong trend. Hindi po yan. Hindi po nakasalalay sa trend ng panahon ang buhay Kristiyano natin. Hindi dahil meron kang bagong damit, maalab kang magpuri sa ating Panginoon. Na kapag naluma na yung damit mo, luma na rin ang papuri at pagsamba mo. Hindi dahil bago yung sasakyan mo, napaka-active mo sa church. Kapag naluma na, parang inactive ka na sa church, hindi po yan. Sa lahat ng pagkakataon, binibless lang po tayo ng Panginoon. Bonus na lang po yan ng Panginoon. Pero ang pinaka-importante, yung nag-aalam na papurit pagsamba natin sa Diyos. Hindi po yung dahil meron lang tayong pwedeng pagmalaki kay Lord. Actually, wala po tayong pwedeng pagmalaki. Hindi niya po kailangan maging yung mga tithes and offering natin. Kaya natin ginagawa yan para lang din sa atin. Para magpatuloy ang pagpapala ng Panginoon sa buhay natin. He created us. Created being lang po tayo. Hallelujah. No, kaya nga po sabi ng Romans 12:1, therefore, let us offer our bodies as a spiritual sacrifice, holy and pleasing unto God. We need to offer this body. Kasi nga po, yung body ito, gusto niya puro trend. Gusto niya yung nauuso. No? During the time ng tatay ko, uso po yung bell bottom, pero parang ngayon bumabalik no? Pero marami nang na-realize na hindi maganda. Kasi una, maggastos sa tela. Pangalawa, maggastos sa washing machine. Pangatlo, maalisangan kasi ang bigat. Pero during that time, trend kasi. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi po tayo nakikiuso lang. Tayo po'y sigurado tayo sa papuri at pagsamba natin sa ating Panginoon. In Revelation, tuloy po natin yung pagiging warning ng Panginoon sa pagiging complacent ng Church of Sardis. Remember then what you received and heard. Keep it and repent. If you will not wake up, I will come like a thief. And you will not know at what hour I will come against you. Pag nagiging complacent ka, parang yung complacent po parang ganito lang yan Sarado mo na yung pintuan sa likod. Okay lang yan. Wala naman. Safe naman dito. Okay? Tapos nung pinasok kayo, sisisi mo sarili mo. Ba't hindi ko pa sinarado? Yung sinasabi ng Panginoon, kung hindi tayo magre-repent, dun sa kalalagayan natin, nagpagiging complacent, parang kawalan na ng gana. Parang ayaw mo nang kumuilos, ayaw mo nang paalabin pa. Yung papurit pagsamba mo, parang tama na, okay na. Kasi 10 years na akong grabe, nag-evangelize. 10 years na akong nasa prayer works or sa mga prayer warriors. 10 years na, sila naman. Alam mo, pag sinabi mo na yan, yung apoy ng papurit pagsamba mo, bumabagsak na. Sana sabihin natin, habang may lakas, parang yung kanta ng mga Dorcas, habang mayroong lakas, habang may hininga, habang may lakas, habang tayo'y nakakakilos pa, gamitin po natin ang buhay natin sa papurit pagsamba natin sa ating Panginoon. Upang di po natin pagsisisihan. Take note, ang pinaglilingkuran po natin sa buhay natin, ang Diyos na makapangyarihan. Hindi yung kapitbahay mo, hindi yung boss mo na magbibigay sa'yo ng promotion. Kundi ang ating Panginoon na nakikita lahat. Nakikita niya kung ikaw'y tatamad-tamad. Hallelujah. Praise God sa papurit pagsamba natin sa ating Panginoon. Wala na yung nakaganon kung magpuri. Parang oblation lang sa UP. Yung iba, nakaganon lang, kalahati. Parang kalahati lang ang gustong itaas ang Panginoon sa buhay nila. Praise God, marami na po sa church.
when they worship God, todo. Hallelujah. Todo. Amen. Hallelujah. Todo mo na, kapatid. Malapit na dumating ang ating Panginoon. Yet, sabi ng verse 4, you have still a few names in Sardis, people who do not sold their garments. They will walk with me in white, for they are worthy. Yes, merong mga complaisance sa inyo, pero merong patuloy na naging maalab ang papurit pagsamba nila sa inyo. Kaya nga, hindi nila dinumihan ang kanilang white garments. Yung white garments na ito yung damit na binigay sa atin naman when we receive Him. Yung righteousness na yan. Iingatan po natin yan. Sa pag-iingat natin, nagiging aware po tayo na malapit na dumating ang Panginoon. This is not about doing good works. Salvation is only by grace. Good works resulta ng salvation na binigay sa iyo ng Panginoon. Ibig sabihin, yung good, kaya nga meron kang good works dahil ang Diyos na mabuti, kumilos na sa buhay mo. Dahil siya lang ang mabuti. Amen? Hallelujah. In James 1:14-15, but each person is tempted when they are dragged away by their own evil desires and enticed, not entrap sila dun sa kanilang evil desires. Okay? Then after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it's full grown, it gives birth to death. Ibig sabihin po, yung ating kasalanan that leads to death, may progression. Una, temptation pa lang yan. Kapag yung temptation, kinonseive mo na, nilaro mo na sa isipan mo, it leads to birth to sin. At kapag naging full-grown yung sin, magiging kamatayan na. Kaya progression siya. Nagpa-progress po yan. Hindi yan basta ginawa. Lahat ng kasalanan, bago nating gawin o bago nating ginawa, mineditate muna natin sila. Hallelujah. Kaya pag pumasok na po, pag meron na Santong Espiritu na nag-convict sa atin, confess it. Mag-repent na po tayo. Spiritual fire can die out if we continue living in compromise and sin. So ano pong gagawin natin? If we confess our sin, He is faithful and just, will forgive our sins and purify us from our unrighteousness. Kapag na-convict na tayo through the written word of God and through the Holy Spirit, i-confess na po natin, ibigay natin sa ating Panginoon. Then sabi ng Revelation 3:5, the one who is victorious will, like them, be dressed in white. I will never blot out their names of that person from the book of life. Meron pong book of life. Lahat po ng isilang dito sa mundo, nakasulat po sa book of life. Pero hindi po yan assurance na save ka na. Lahat po tayo predestined na makasama ng Panginoon. Pero it's our obligation, it's our choice kung tayo magpapatuloy sa book of life. Kung tayo magpapatuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. Even Moses, no, sabi nga ni Pastor Manny kagabi, even Moses, no, sinabi niya, Lord, kung lahat ng taong yan, papatayin mo, just blot out my name in the book of life. That was Old Testament. Pero sabi ng Panginoon, hindi. Ang iba-blot out ko lang, yung mga nagrebelde sa akin. So kung tayo nagrebelde sa ating Panginoon, this is actually kasalanan, this is sin. Yung rebelde, yung pagdirebelde, ibig sabihin, nagdi-disobey tayo sa ating Panginoon. Yun po yung magiging dahilan na tatanggalin tayo sa book of life. Hallelujah. Kaya nga po, magpatuloy po tayo sa pagpurit, pagsamba natin sa ating Panginoon. Para po hindi mabura yan, sabi po ng Ephesians 5:15-16. Ephesians 5:15-16, pakidagdag lang po. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise. Making the most of every opportunity in serving the Lord because the days are evil. Hallelujah. Hallelujah. So we can finish the race victoriously if we maintain our spiritual fire. Third point, you must stand firm in the faith to finish the race victoriously. Therefore, don't be fooled by spiritual apathy. Alam niyo yung apathy?
Ay, ano po kasi yan? Ba't alam nyo? Parang alam nyo, no? Okay? Apathy. Yung sa Tagalog, papatayin. Napatay. Apathy. Ay, hindi. Ang apathy po, okay? Ang apathy sa Tagalog po yan, kawalang bahala. Okay? Kawalang gana. Kawalang bahala sa spiritual na buhay o panlalamig sa pananampalataya. Yan po yung apathy. No? Kapag po tayo'y naloko na ng spiritual apathy, kung nagpatuloy po tayo dyan. In Revelation 3:14, actually, ito po pangatlong church sa church ng Laodicea. To the angel of the church in Laodicea write, these are the words of Amen. This is Jesus, the faithful one, the true witness, the true ruler of God's creation. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. Okay? In verse 16, so because you are lukewarm, kasi hindi sila mainit, hindi sila malamig. Lukewarm sila, maligamgam. Okay? Parang hininga. Mas lalong grabe yan kapag hindi pa nag-toothbrush. Okay? I am about to spit you out of my mouth. Okay, ang Church of Laodicea, napakayaman po nila, kasi po parang Singapore, yung dadaanan mo sila kapag ikaw ay magkikipag-trade sa mga lugar na yan sa Asia Minor. Nasa trading route sila, o route. Okay? Mayaman sila, pero wala silang source of water. Wala silang pag-iigiban ng tubig. Ang tubig nila nanggagaling sa Hierapolis, yung meron po kasing hot spring na papunta, it's about 5 miles away bago makapunta sa pipe papuntang Laodicea. At meron din silang another source, ang Colossae, na doon naman nanggagaling, ang tubig naman doon, malamig, papunta sa Laodicea. Kaso, 10 miles away. Kaya pag dumating na sa Laodicea, maligamgam na yung tubig. Hindi na malamig, hindi na mainit. So, naintindihan ng mga taong ito, yung lugar na yan, kung ano yung maligamgam. But nangyari ito dahil sa sobrang yaman nila. Actually, independent sila. No, during my na discovery do sa church na yan, nagkaroon daw ng earthquake diyan. Pero sila mismo nakumpuni nila yung sinira ng earthquake. Sila hindi sila humingi ng tulong sa iba. Ganun sila kayaman. Hallelujah. Kaya nga po yung sobrang yaman minsan, kaya nga sabi ng Panginoon, kapag ang interest mo nasa kayamanan, wala sa Kanya, mahirap pumasok sa langit. Hallelujah. No? Kaya alam nila yung word na lukewarm. Okay? At ang tubig na lukewarm, wala yang gamit. Okay? Gamit lang diyan pang-gargle. Yung lukewarm, kapag meron kang singaw, okay, lalagyan ng asin, maligamgam, pero ang gagawin mo, pagtapos nun, alangan lulunukin mo. Ginargle mo nga eh. So, ang gagawin mo? Idudura. Yung kalahati. Saan mo gagamitin yung kalahati? Lahat yun, idudura mo. Kaya nga sabi ng Panginoon, I will spit you out. In verse 17, you say, I am rich. Ito nga, mayaman sila. I have acquired wealth and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful. Alam mo pitiful? Maganda. Hindi, nakakaawa. Pitiful. Okay? Nakakaawa, wretched, miserable ang buhay. Poor, actually, blind and naked. Mayaman ito, pero sabi ng Panginoon, you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Okay? Parang, lumalayo na yata ako. Segue lang. King Nebuchadnezzar, may prophecy sa kanya, kailangan siya magpakumbaba sa ating Panginoon. Pero anong ginawa niya? In Daniel 4, sabi niya, this is Babylon, the one I created. Nagmalaki siya kasi namamayagpag po yung pangalang Nebuchadnezzar during that time, ang pinaka makapangyarihang tao
during his time, o during that time, is King Nebuchadnezzar. Pero ang ginawa ng Panginoon, hinumble siya ng Panginoon. Nasiraan ng bait. Kumain ng damo. Pero when he realized na kailangan niya ang Diyos sa buhay niya, ni-restore siya ng Panginoon. That is the same thing with these people. No? Kaya nga, kung sila'y mayaman, pero ang tingin ng Panginoon sa kanila, kahit mayaman sila, hubad, bulag, mahirap, kawawa ang buhay. Hallelujah. Sabi nga ng Mark 8:36, what shall profit a man if he gains the whole world yet forfeit his soul? No, ano daw mahihita, ano mang benepisyo niyan? Kung ang buhay mo naman o yung kaluluwa mo naman wala sa Panginoon. In verse 18, I counsel you. Ito yung advice ko sa inyo, sabi ng Panginoon sa kanila, sa church na to, maging sa atin, to buy from me gold refined in the fire. To buy from me, ibig sabihin, yung yaman na pinagmamalaki mo, sana manggaling sa akin yan. O nasain nyo yung yaman na nanggagaling sa akin, sabi ng Panginoon. So you can become rich and white clothes to wear. No, hindi kayo hubad. You can cover your shameful nakedness and salve to put your eye on your eyes so you can see. Actually, yung Church of Laodicea, meron po silang ointment para sa mata. Sa lugar na yan. No? Isa sa mga nagpo-produce ng ointment sa mata. Pero sinasabi ng Panginoon sa kanila, buy from me. Manggaling sa akin. Ibig sabihin ng Panginoon sa kanila, maging sa atin, lapit tayo sa ating Panginoon. Ang biyaya ng Panginoon ang naisin natin. Kapag may pangangailangan tayo, nawa ang Panginoon ang inihingan natin, hindi yung kapitbahay mo, hindi yung kapatid mong mayaman. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi po ng James 4:17, if you fail to do what is right, you are sinning. Hindi lang po yung masama na ginagawa, nagkukos ng kasalanan. Maging yung mabuti na hindi mo ginawa, kasalanan siya. Hallelujah. Then tuloy natin sa Revelation 3:19. Those whom I love, I rebuke. This is Church of Laodicea na mayaman. Okay? And discipline. So be earnest. Be sincere. Okay? Be serious and repent with your Christian life. Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. No, sabi ng Panginoon, and to the one who is victorious. Kapag nanatili tayo sa presensya ng Panginoon, nanatili tayo sa pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon, I will give you the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on His throne. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Let them hear. Kung sana po, kaya nga po, tatlong church, sana po ini-evaluate din po natin ang Christian life natin. Kung nandun po tayo sa tatlo, kung meron po tayo dun sa tatlong yan, sana po ini-evaluate na natin. Sana po pagsisisihan na natin sa gabing ito. Magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. We can finish the race victoriously if we continue to grow in intimacy with God. God wants intimacy. Sabi po ng John 3:16, for God so loved us, and He gave His begotten Son. And whosoever believe in Him, He wants relationship. Kasi nag-offer po siya. And if we accept Jesus as our Lord and Savior, that is intimacy. We will never be perished, but we'll have eternal life. Hallelujah. Kaya gusto ng Panginoon, He wants us na maging intimate sa ating Panginoon because God longs for relationship. And He's actually working in the premise of relationship. So kung gaano ka-intimate sa ating Panginoon, ganon din ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga lahat ng may tenga, makinig sa sinasabi ng Panginoon. So we can finish the race victoriously if we continue to grow in intimacy with Christ. So to finish the race victoriously, don't forsake your first love. Don't let the fire in your spirit die. And don't be fooled by spiritual apathy. In Acts 20:24 said,
However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the good news of God's grace. Hindi yun yung puntirya na makuha lahat natin yung bagay dito sa mundo. It's worth nothing. The only aim to finish the race and to complete the task the Lord has given us is in testifying the Lord Jesus sa buhay natin. When we consider that in our life, Jesus is the most important one. He is our audience of one. And He is actually pinaka-inaasam natin sa buhay natin. So whatever achievement we have in life, sana ang Diyos ang napupurihan and no one else. Hallelujah. Sana po, kapag po humarap na po tayo sa ating Panginoon, ang marinig po natin sa ating Panginoon at nasain natin na marinig sa ating Panginoon ay yung, well done, my good and faithful servant. Hallelujah. Do not let your heart grow cold, your spirit become lifeless, or your walk drift into complacency. Count your life as nothing for the sake of Christ and keep your heart on fire to finish your God-given race victoriously. In other words, ang ibig sabihin po nito, hold fast to Christ and you're finished strong. Sa Panginoong Jesus lang po tayo. Panghawakan ng kanyang pangako, kanyang salita, we can finish the race strong. Mananagumpay po tayo. And I believe, kapag dumating po yung time na haharap na po tayo sa ating Panginoon, the same na ginagawa natin dito sa church, nakataas ang kamay at sinasabi natin, Lord, Ikaw lang ang kailangan ko sa buhay ko. Hallelujah. Shall we all stand? Gagayad po tayo sa